Oh. Nakaharap na sa kanya ang mikropono kaya niya na-diskartehan yan. Yes. Pero of course, ating alamin mamaya yung sustansya yung kanyang sasabihin. Kasama pa rin ba dito yung kanyang meron bang follow-up yung kanyang sinabi last year? Ano, yung kanyang mga ipinako, natupad na ba? Yun ang dapat nating alamin. Ano? Saka saka isa pa, Lakay Ray. Yes, Ewan ko lang kung naging tradisyon na sa hanin natin sa media, pagka ganyang mesona, binibilang yung ilang beses na palakpak. Hindi ba? Tapos kapag nagtatalumpati, merong nagpapasimula ng palakpak para lahat pumalakpak. At ikukumpara kung gaano kadami yung palakpak ngayon at saka yung naging palakpak sa mga nakalipas na zona. Ayan. And sa ngayon, kapansin-pansin naman na parang hindi yata masyado magarbo, ano? Yung preparasyon din sa batasan pambansa, no? Ngayon hindi na katulad ng mga nakalipas na administrasyon na kapag sumasapit ang zona nagmimistulang fashion show. Pagkakaalaman pa rin mamaya. Welcome ang salubong sa mga bisita. Pagandahan ng suot, sa batasan na pambansa complex. Ayan. Sa akin naman yung ganitong kasuotan bilang Pilipino, Filipiniana, Barong Tagalog, okay na yan. Malaking bagay yun. Para ipakita natin na tayo'y mga Pilipino, At saka tayo nasa panahon ng krisis. Yes. Napaka-insensitive naman. Tama. Kung makikita mo, Lakay Ray, yung mga idol mong honorable lawmakers na nagpapabonggahan sa kanilang mamahaling kasuotan. Wag naman sana ganun. Okay na yung tama yung sinabi mo, yung sariling atin. Yes. Ang ating ipagmalaki sa buong mundo. Saka ganitong pagkakataon nabubuhay yung ating pagiging makabayan, yung ating pagiging makabansa kasi ang ating kasuotan ay tradisyonal na kasuotang Pilipino, Barong Tagalog, saka Filipiniana, ha? Kaya lang, iba, kahit naka-Filipiniana, baka this time maganda pa rin yung design. At saka mahal pa rin yung presyo. Mamahalin pa rin ng tela, no? Pero this time siguro naman kahit papano makokonsensya yung ibang mga mambabatas na sa una gustong iparada yung kanilang mamahaling kasuotan. Ngayon, ang aabangan natin mga kabayan sa zona mismo ni Pangulong BBM, ano ang magagawa ng gobyerno dito sa patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo? Isa yan sa inaabangan ng taong bayan. Tapos yung domino effect nito sa presyo ng mga bilihin. O di ba? Yung bang panawagan noon na ikinasa na noon na hindi lang natuloy o naudlot partner Lakay Romel na suspendin muna yung value added tax, isasama kaya to ng Pangulong sana BBM, marinig rin ng taong bayan. O kaya yung fuel tax para kahit paano maibsan yung pinapasan ng ating mga kababayan, ha? And of course, Lakay Ray, at isa pa sa mga inaasahang talakay ng presidente ng karaniwang mamamayan kung ano na ang narating ng kampanya ng gobyerno laban sa graft and corruption. Lalo na yung kanyang naging binitawang salita last year, na mahiya naman kayo. Nahiya ba sila? Ayun. Ayan. Pero in fairness naman, may mga kahit paano, naipakulong. May mga naipakulong. Hindi lang maliliit. Ang sabi ng mga kritiko, dapat ang maipakulong ay yung mga big fish. In fairness, yung ilang mga nakakulong ngayon, hindi nyo ba maituturing na big fish yan? Oo nga And more to follow, sana. Yes. Yan ang abangan pa rin natin mga babayan. Yung kampanya ng gobyerno laban sa corruption, laban sa mga flood control project na yun. So ngayon, natin ang alamin, partner. Sige. Ready na ba si Miss Giselle, yung ating mga kasamahan dyan sa paligid ng Batasan Pambansa Complex? Kumusta na ba ang preparasyon ngayon? Yung, alam ko, nung nagko-cover tayo dyan, ang sarap ang sarap dumaan doon sa red carpet. Diba? Those were the days, Lakay Ray. Diba? Tapos siyempre minsan lang sa isang taon na magkaroon ng ganyan, picture dito, picture doon. Kala mo nanonood ka ng fashion show diba? Lalo na yung asawa ng mga kongresista. Wow. Mario Jose, pating ng mga pagandaan pa nung ano ba ang tawag dito, ha? Sash. Hindi, yung Filipiniana yun. Ano bang tawag dito, Miss Elaine? Yung dito sa Filipiniana, ha?
pagandahan yan, ano ha? At Ang saka nakikita ko na kaganyan dahil dun sa impeachment trial, si Congresswoman Luistro. O di ba? Ang gaganda. Saka si Yusek Claire Castro kapag siya nagpapapresko, ano ha? Tapos kinabukasan, Oo. pag nag-research ka, malalaman mo kung magkano ang halaga ng kanilang kasuotan. Oh, yan. Nako. Alright, so meron muna tayong mga report mga kaibigan mula kay RH15 Giselle Ricafort. Meron daw pong hatol, ha? Hindi pa nga nagsisimula, may hatol na kagad, ha? Hatol daw ho ng mga manggagawa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ating alamin sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Miss Giselle. Giselle, ang area mo saan, Giselle? Dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, Lakay Romel, ikinasa ng iba't ibang labor group yung hatol ng manggagawa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa labas ng Commission on Human Rights. Dinaluhan na may 1,000 na mga manggagawa. Layon daw nito ilantad yung anilay tunay na estado ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Kilusang Mayo Una Chairperson Jerome Adonis, patuloy na naghihirap yung mga Filipino worker sa maliit na sweldo, mahal na mga bilihin, kawalan ng social service and protection, gayon din yung kontraktualisasyon. Nariyan pa anya yung katiting na dekalidad na trabaho, mapanganib na trabaho at patuloy na pag-atake sa mga manggagawa na nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin. Idiniin ng lider na kahit anong pambobola ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang zona, walang aasahan na pag-unlad yung mga manggagawa at mamamayang Pilipino dahil sa pagsunod sa mga patakarang pabor sa mga dayuhan at negosyo kagaya ng Paksilika ng Amerika. Sinisilaw daw ng administrasyon yung mga manggagawa sa pangakong trabaho at pag-unlad sa interes lamang ng Estados Unidos. Sabi pa ng chairperson, papatay sa halip na bubuhay iyong Paksilika dahil dadambungin nito ang likas na yaman at pipinsala pa sa kabuhayan ng mga magsasaka natin. Sasalubungin anya nila ng pinakamalaking protesta ang pagdating sa bansa sa Nobyembre ni US President Donald Trump na tinawag nilang utak pulbura at adik daw sa gyera. Pakinggan natin yung ilang manggagawa na nakiisa sa pagtitipon. Araw na to, sa kung ano ang nagawa na ni Pangulong Bongbong Marcos. 4 na taon na siyang nakaupo, pero ano na po ang nangyari sa sektor ng pangkalusugan? Pinagmalaki niya pa ang zero balance billing, pero ang bilang ng mga health workers hindi nadagdagan. Ang sahod ng mga tao, ganun pa rin. Ang benepisyo po namin nakabimbing. Dumadami ang mga pasyente, pero naglalabas pa rin po ng pera. Ansan po yung pagbabago dun? Nangako po siya ng bagong Pilipinas, pero walang pagbabagong nangyayari. Ang Pilipinas po ang isa sa pinakapangunahing gumagawa ng mga health workers na pinapadala sa buong mundo. Pero dito sa Pilipinas, ang sweldo po hindi po nakakabuhay. Mula o sa bandang unahan naman ng Commission on Human Rights ay ina-assemble na sa mga oras na ito yung entablado ng bagong alyansang makabayan para doon sa main program ng mga demonstrador. Iyan yung diyan isasagawa yung zona ng bayan mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon kasabay ng ikilamang zona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay. Para sa Lakay Romel, Go ahead. para sa zona 2026 ay samantala pala dito sa area natin ngayon, dito sa partikular sa Matandang Balara, sa bahagi pa rin ng Commonwealth Avenue, 4 na linya na lamang nitong northbound lane yung nadaraanan ng mga motorista, habang yung 4 naman sarado na sa daloy ng mga sasakyan sapagkat iyan ay okupado na ng mga nakabarikadang pulis. Gayon din yung tinataya na nasa 15 hanggang 20,000 na mga miyembro ng bagong alyansang makabayan, kung kanina tensyonado sa pagitan ng mga demonstrador at ng mga otoridad. Sa ngayon ay kalmado na yung sitwasyon dito sa lugar. Miss Giselle, isang tanong lang, gaano kalayo yung distansya ng mga rallyista dyan sa bukana mismo ng Batasan Road?
Malayo-layo pa ito Lakay Romel sapagkat nasa unahan pa niyan, dadaanan pa yung bukana ng Batasan Complex, ng Batasan Pambansa Complex, yung St. Peter Parish. Kung saan mamaya malayo pa nga. magmamarcha yung lahat na ng grupo na merong pagkilos dito sa area. Pero sa mismong tapat niyan, again, ang paalala ng mga otoridad, bawal tumapat sa mismong simbahan na yan yung isasagawa na kilos protesta mamayang hapon. Alright. Para Salamat. sa Zona 2026, ito si Giselle Ricoport and D08, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sona 2026, a DCRH special coverage. At sa siyudad ng Maynila ay nagkakaroon din ng kaparehong pagtitipon para sa mga jeepney drivers naman. Alamin natin ang kanilang sentimiento sa pamamagitan ng ulat mula kay RH number 9, Miss Tina Nolasco. Tina? Romel, umaasa ang karamihan sa mga jeepney driver na nakapanayam ng DZRH. Nababanggitin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address sa SONA ngayong taon ang pangmatagalang solusyon sa kanilang pasanin na mataas na presyo ng krudo. Gaya ng ilang mga driver na nakapanayam ng DZRH sa bahagi ng kartila ng Katipunan sa Maynila na may biyaheng Quiapo, Divisoria, Santa Cruz na umaaray na sa paulit-ulit na taas-baba ng presyo ng diesel. Pakinggan natin. Sa amin mga driver na ganito, hirap ang hanap buhay namin sa sobrang taas ng diesel. Sana mabigyan pansin nyo. Halos linggo-linggo bumababa ay tumataas yung presyo ng gas. Kaya hirap kami sa pasano sa ganito hanap buhay namin. Mabawasan lang yung diesel. Yun lang, mahihiling namin mga driver eh. Kasi yun ang inahaing namin. Samantala, Lakay Ray at Hotel, ilan namang jeepney driver na ating nakapanayam ngayong araw ang hindi manonood ng SONA ng Pangulo at mas pipiliin na nilang pumasada ngayong araw dahil sa mas kailangan nila ang kita kaysa makinig sa SONA. Pakinggan natin. Wala rin naman po mangyayari kung panonoorin man namin sila, maghahanap buhay na lang ho kami. Meron po ba kayo inaasahan na sasabihin niya? Wala na ho. Wala naman akong matinong mangyayari dito sa Pilipinas. Nakasama pa namin sila. Magugutom lang pamilya namin. Maghahanap buhay na lang ho kami. Kaysa manood sa mga ganyan. Yan Tina. ang sentimiento ng mga driver ng ating nakapanayam dito sa lungsod ng Maynila kaugnay ng State of the Nation address ng Pangulo mamayang hapon. Tina, Para Tina. sa SONA Tina, Romel, usually pagka ganitong SONA may hiwalay na pagkilos ang ibang grupo dyan sa Liwasang Bonifacio or sometimes dyan sa may Mindiola. Meron bang nakatakdang pagtitipon sa dalawang tinutukoy kong lugar ngayong araw, Tina? Sa ngayon, Romel, bukod kanina sa ating sinubaybayang kilos protesta ng kilusan para sa pambansang demokrasya at iba pang mga grupo sa bahagi ng Lightville Avenue, wala pa tayo ngayong namamataang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio at maging sa iba pang mga Freedom Park. Yung sinasabi mo naman, Romel, na sa Mendiola Peace Arc, sarado ito at hindi nakakapunta doon ang mga rallyista hanggang doon lamang sa kahabaan ng Recto Avenue pinapayagang mag-rally ang mga demonstrador. Sa ngayon, as of 1 p.m., wala pa tayong nakikitang ibang mga rallyista at yung kanina ng mga napilis protesta sa kahabaan ng Recto Avenue ay nagtungo na sa Quezon Okay. City upang makita sa mga iba pang mga nagkikilos protesta doon. Okay. Thank you, Tina. Maraming salamat. Ito si RH19 Nolasco para sa SONA 2026 special coverage. Thank you. Salamat, Miss Tina Nolasco. Sona 2026, a DCRH special coverage. Uy, abangan po ninyo mga kaibigan sa ating pagbabalik, partner Lakay Romel. Ano, meron tayong mga kapanayam ngayong hapong ito. Yes. At alamin natin ang kanyang analysis, kanyang obserbasyon Yeah. bilang isang political scientist and professor and of course political analyst. Siya rin po ay chair ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas, si Dr. Dennis Coronasio. Mamaya ho yan, mga kaibigan, kaya kayo ho'y huwag bibitaw sa ating special coverage
Ngayon pong habong ito para po sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pilipinas ang oras, 1:28 ng hapon. Ang oras